Pro-choice kami nya nga rod. Grabe. Nako, isang napakaulang biyernes sa ating lahat. Hindi ko malang naramdaman kanina actually. Ay hindi, umambon pala. Hindi lang Akala malakas. ko hindi mo naramdaman ng ulan kasi Oo. ako ramdam na ramdam ko As in buhos? malakas na, hindi naman yung sobrang buhos, Oo. parang malakas na ambon. ambon lang pala. Ito, ambon Kasi, lang talaga. Ano siya eh, Oo. basa yung kalsada. Yeah. Pero ang pinakamalupit na na-experience natin ay yung napakabigat na daloy ng trapiko, particular dyan sa Maynila, mga bandang 10:00 pasado ng umaga yan. Bakit baha Umalis ba? ako ng TV5, maraming bahagi na Oh. baha. Yun ang problema talaga kapag binaha talaga tong area natin sa Metro Manila at sa iba pang mga panig ng Pilipinas, ang kasunod, heavy traffic. Isipin nyo, mula dito sa TV5 hanggang Malacanang, 2 oras ang inabot ko para ako nag-out of town. Kalokohan. Ano ka ba? Yung Diba? Taft ay flooded. And I Na think, naman. maski yung Manila City Hall ay pinasok din kanina ng baha. City Ano? hell na nga daw Oh, eh. yeah. Okay, so we're showing yun, no? Baka kasi nalito sila. Yeah, hindi po kamay nilaan yung pinapakita namin. Although part ng Metro Manila ay SLEX po yan. Ano? Earlier po yan, ha? Recorded earlier sa SLEX po. I think it's parang it's a combination of everything dahil sa weather, sabi nga ni Mase at saka ni Chiki. At the same time, ngayon yung start ng long weekend para sa iba eh. They're Exodus. moving, they're Oo. getting Yes. out of Lalabasan na Metro Metro Manila. Manila. Oo. So kaya po ganyan ang sitwasyon. Parking lot daw eh. Parking lot Yan, nga oh. talaga, hindi nagalaw. Hindi nagalaw. Oo. Okay, Good so luck. SLEX po yan ha mga kapatid. Punta tayo sa NLEX. Patingin ng NLEX. Nako, baka hindi na rin ako magugulat kung heavy traffic din ng NLEX. Saan? Sa Balintawak na naman. Oo. Ayan na Ayan, nga! Kumakapal May build na up yung na traffic yun. sa Balintawak. Actually, Upper left po yan. We've been showing NLEX since kaninang umaga po sa lahat ng newscast po dito sa One News at 1PH. May mga oras kanina na puno po yan. So, medyo ngayon pumupuno pa rin nga. So, yan po ang sitwasyon. At hindi ko alam kung before tayo pumunta kay Gary sa Osmeña, pwede bang masilip ang Reliance traffic para EDSA ang masilip natin? Uy, malapit sa atin. Kung naka-up na sila ha, o ina-up pa daw. Pero nakita ko kanina, mapula sa likod ni GDP eh. Malala. Oo. Oo. Kaya na naman tayo eh. Sige, so unahin na natin tong isa. Miss Mase. Yes, alamin naman po natin ang sitwasyon din ng trapiko dyan po sa Osmeña Highway. Kasama po si News 5 correspondent Gary De Leon. Gary, kamusta ka dyan? Parang ang luwag ng traffic. Oo nga eh. Marcel, nandito ako ngayon sa area ng Osmeña Highway. Ito yung area malapit sa Buendia, kung saan bumababa yung mga sasakyan sa Skyway at nanggagaling sa South Luzon Expressway. Yung nakikita nyo ngayon, pakita ko sa likuran ko, medyo lumuwag. Pero kanina lang, bago ako umere, ay talagang sobrang tindi ng trapiko. Medyo lumuluwag ngayon, nagulat nga tayo, biglang nagbago yung sitwasyon. Pero kanina, yung mga sasakyan na nakita natin dito ay naipit sa South Luzon Expressway, dun sa Nichols Tollgate, Sabi na nga nila, may normal na traffic dito sa lugar na ito, lalo na pag rush hour. Pero kanina raw, sadyang kakaiba nangyari dahil nga sa matinding ulan na naranasan. At karamihan sa mga kababayan natin ay nakaranas ng bumper-to-bumper na traffic ng sasakyan sa may Nichols Tollgate. At sa dami ng sasakyan, nagbistulan lang ang parking lot, ang toll plaza, kagaya na nakita niyo yung video kanina. At nakausap nga natin isa sa mga truck driver na natrap doon. Ang sabi niya ay talagang inabutan sila ng 2 oras, makalabas lang ng Nichols at makatawid dito sa Osmeña Highway. Pero talagang na-traffic pa rin sila hanggang sa ngayon ay patungo sila ng Pierno. At karamihan ng mga truck na nakita nga natin na na-traffic sa Nichols Tollgate Plaza ay aabutan na raw ito ngayon
ngayong oras na to ng kanilang truck ban. Kaya karamihan dito ay nagkukumaog at mamadali, pero yung iba ay titigil na lamang din sa gilid ng Osmeña Highway o kung saan sila makakatigil dahil nga rin sa truck ban. Medyo mahirap naging sitwasyon, lalo na sa maliliit na sasakyan ng mga kababayan nating bumiyahe rito sa area na SLEX going to Osmeña Highway dahil naipit sila ng mga truck, naipit sila ng mga van at higit sa lahat ay nahirapan yung mga pamilyang nakasakay sa mga maliliit na sasakyan kagaya ng kotse dahil sa tindi ng traffic na naranasan nila ngayong hapon dito sa Minicols area. Jovi, Marcel, Chiki. Gary, nakikita ko mukhang mas maganda na yung panahon dyan, no, sa area mo kasi parang hindi na umuulan. Pero bago kayo nakarating dyan sa area na yan, may mga nadaanan ba kayo na nalubog sa baha at saka mga na-stranded? O karamihan naman dito sa area ng South, especially Cavite, Alabang, Muntinlupa, ay talagang hindi naman sila binaha. Pero sa area ng Parañaque at sa Pasay, sa may heritage area, ay binaha. Kasama na nga yung gutter deep sa may Senado. Parte ng pag-iikot natin kanina, nakagulat din naman dahil sa pagulan magdamag at maghapon. Yung Cavite, especially yung Zapote na binabaha at maapaw ang tubig hanggang pulang lupa sa Las Piñas, ay hindi nangyari. Sa Aguinaldo Highway, wala rin naging baha. Kaya tuloy-tuloy na yung daloy ng trapiko sa lugar na to. Naging effect lang talaga nito, itong mga truck na biglaan naglitawan galing Laguna, galing Cavite, at biglaan nagdaanan sa SLEX para makahabol sa PR South. Maricel. Okay, sige, maraming salamat sa iyo, Gary De Leon, at sa iyong team. Sana hindi kayo matraffic pabalik dito sa TV5. Ingat, Gary. Happy Ingat, weekend. Okay, pwede nating silipin. Mamaya makakasama yata natin si GDP, si George de la Peña. Pero sa ngayon, silipin muna natin Yikes. ang EDSA Natakot. Reliance traffic po. Expected na namin yan. My Although, parang gulay. gumagalaw yung, yung pamakati. Oo, gumagalaw yung naman. pa-south. Gumagalaw. Pero Etong dito, papuntang north, nakaw. Yun lang. Parang maraming papuntang Mega Mall, Oo nga hindi na nagalaw. Isa na naman po siyang malawak na parking lot. Yan. Medyo Oo. nag-pixelize lang po mga kapatid. Pero yan po yung sitwasyon sa EDSA, at least dito sa Reliance area po. Saan malapit ang aming istasyon.